doon, may customer tayong Toyota Vios na 2017 automatic transmission. Ang concern ng customer, mababa daw, nabababaan siya sa idling. So idle. So tingnan natin kung tama nga. Kailangan mag-scan muna tayo. Sa scan natin may isang fault code. Yan. Isa sa engine. Tingnan natin kung ano yan. Ang lumabas sa kanyang fault code ay rough idling. Okay, pag rough idling to, pwedeng may problema sa yung gasolina. Baka may halong tubig, ganun. Hindi maganda gasolina. Pangalawa, may problema sa injector. May problema sa langis. May problema din sa ignition coil at spark plug. Ayan, lumalabas yung mga rough idling na yan. So, start natin. Tapos live data tayo. All data. Live data tayo. Tingnan natin kung anong actual ng idle niya. Start. Oh, good start naman. Maayos naman ng start. Malamig pa. Yun, naka-asol pa yung coolant indicator. Hintayin natin yan. Ang idle niya ay nasa 1.2. Ayan, 1.1 bumaba. 1,000 na lang. Yan o. Desire. Engine speed. Ayan, 1,000 na lang. Rev. Smooth din. Maayos ang revolusyon. Oh. Lakas. Eto na. Hintayin natin pag uminit. Rough idling. Ano mga napalitan mo na dito, sir? Yung tubig nito na monitor mo? Hindi pa. Off natin to. Tingnan muna natin ang tubig bago tayo magtuloy sa andar uli. Tara. 2017 lang pero parang 2024 so sobrang linis. Tubig check natin. Sabog. Napaandar na eh. Ayos, kompleto. Ayos naman ang level niya. Balik natin. Ano pa? Yun lang naman. Sige sir, start mo daw. Start mo, dito tayo. Ayun, smooth. Napakadaling bunutin. Lapag lang natin dyan. Oh, napakalinis sa sasakyan na to. Sobrang linis. Mababa lang ang milyahe. Walang kangilig-lilig eh. Talagang magbibigay ng magandang idling to pagka ganito. Parang walang bahid. Sobrang linis. So tatama lang naman to sa mga ganito. Ignition coil yan. Pag nag-open o di kaya may singaw. Napakagandang idle. Tingnan natin dito. Tapos painitin natin. Yan, wala siyang temperature. Aircon na natin. Naka-aircon na. Tingnan natin dito. Hintayin natin ang tamang init. 96. Naka-aircon tayo. Temperature. Coolant temperature yan. Yun. 49. 50. So tatama yan. Yung idle na yan. Ito 51 yan, no? Umaangat siya pag pumi-51. So selected. Yan, dito yan magtutugma. Kasi sabi ng customer mababa daw idling niya. Live data test to ginagawa natin. Engine speed tsaka coolant temperature. Ay, bumaba pa oh. 52, bumaba pa siya oh. $800. Baka naman nasa mga 650 ito. Mga idling na ito. 650 o 700. 54. Paabutin natin ng mga 54 eh. Patay natin ang aircon. Yan, para masulit niya yung init. Smooth, walang lag. Smooth na smooth. Napakakate nito. Ay, hindi pala yan. Yung isang halaman ng Makate. 56. Paangatin pa natin yan. Naka 56 pa lang siya.
Yon mga sir, eto na. Yan yung idle niya, tutok. Yan, mga nasa 600 yan, mahigit. Tapos dito tayo, monitor. Kanina, yan, 650 na nga siya. Dapat yan lang yan. Hindi na bababa ng 500. At yan, dapat ganyan lang. Tapos dito, 86 pa lang yung init natin. Yan o, heating. Coolant temperature. Hindi pa gagana dito yung radiator fan. Mga 96 gagana. Yan, 97 na siya o. 97, 98. Tuloy-tuloy yan. Hintayin natin. Pagka uminit na to, yun yung sakto niyang, ano naman, yung sakto naman niyang init talaga. Hintayin natin gumana muna ang radiator fan. Maririnig naman natin uugong yan. Yan, dyan natin kunin yan. 87 na siya o. Diyan natin kukunin yung pinakatamang init na ito. 88 na siya mga sir. Hintayin natin. Walang aircon yan. Nakapatay tayo sa aircon kasi magko-cool down siya. Pag naka-aircon, mag-automatic yan. 88 na siya mga sir. So titingnan kasi natin kung sakto ba ang reading ng idle doon sa finger niya o dito sa system, sa ECU to. 88, 89, ayan, malapit na, 89. Mas mabilis yan pagka tinulungan natin magrevolusyon. Yan o. Mga babad lang tayo sa 2,000, pwede na yan. Yan. Ay, nalobat na. Huwag ka muna malobat. Ba? Yan, 89. 89 na mga sir. Ayan o. At 1,500 idle RPM. Mga sir, malapit-lapit na. Ayan, 94 na siya. Dalawa na lang yan. Hintayin na lang natin yung dalawa. So bumaba siya ng 600, 600, laro siya ng 650. Yan, dapat yan lang magbago. 650, 95, isa na lang. Pag 96 niyan, saka namang iikot yung radiator fan. Oh, all data. Teka. Nawala. Aw. Asan na yun? Engine speed. Ayun, gumana yung radiator fan. 95 coolant temperature, 95 degrees Celsius. Yan, gumana. Tingnan natin kung anong siya mag-cool down. Yan, saktong init na yan. Wala tayong ginamit na. Ayun, nag-cool down na siya. 90, 95. 90. 91. 91, 90, cool down na siya. Pababa, 89. Tingnan natin dito yung fan, radiator fan. Ang meron. Wala kasi manual nga. Ang direlay lang radiator fan. Wala kasi relay lang nagpapagana sa kanya. Balik tayo doon. Balik. Yan na. Show selected. Yun. Cool down siya ng 90. 89 ang cool down. Saka umakyat ulit. Pumalo siya ng 95. Pagpalo ng 95, gumana yung radiator fan, bumaba ng 89. Tapos umakyat na naman yung tubig, gagana naman yan ng 96. So sa idle natin mga sir, tingnan nyo maigi. 650. Naglalaro lang. Ayan o. Saktong-sakto. Sakto siya. Kung kukulangin man to, maaari tumama lang to sa singaw na ignition coil sa kuryente. O pwedeng ignition coil ang sira. Pero wala akong nakitang palya. Yan. Sakto-sakto. 650 lang, hindi bumaba. Hindi siya umabot ng 600 o 500. Pirmis stable. Tapos yan, yung pag tinignan mo dyan, 600 lang talaga. May sobra pa. Sobra pa 600. Mga 100 pa nga, mga 100 o 50, ganun sobra niyan. Dito, ito siya, sakto, yan 650. Nagsi 640 siya, pero saglit lang. 650 talaga malimit, pataas. 6456 siya. 94, dalawa na lang to, gagana na to. 94. Gagana na naman yung radiator pa, 95. Monitor pa rin sa array idle. Eto na mga sir, 95, gagana na yan. Yan habang tumataas to,
Yan, 95 na. Siya namang bababa habang tumataas to. Ganun talaga ang idle, palitan lang yan. Pagka bumaba yan, tataas naman to. Pagka tumaas to, bababa naman yan. Pagka bumaba to, tataas naman yan. Yung malamig tsaka init. Yung RPM tsaka idling, diyan nag-uusap. Walang galaw. Sa 600 mahigit. Ayun, 96 gumana. O 95, akmang mag 96 gumana ulit siya. Okay, so sa nakita ko dito, pwede mo tong hindi siya papapaluin ng 95. Maari magkakaroon ka ng idling na 90 para mataas siya palagi. Sa lamig ng tubig to, sa cooling system. Kaya siya, ito, ano kasi to, computer generated na yan eh, yung reading na yan eh. Ito, wala ng power para bumaba to eh, o tumaas. Wala ka ng kapangyarihan dito para magamit yan. Maliban lang kung siguro mag-adjust ng idling. Tingnan natin dito kung may palya. Kasi isa yan sa magpapabagsak ng ng reading. Tingnan natin yung misfire. Ito yung misfire bawat cylinder. All cylinder, misfire RPM, show selected. Ayan na. Rev natin. Wala. Pero tsaka sobrang responsive. Ang ganda ng ramdam ko kaagad. Sobrang responsive ng RPM. Yung iba bago apakan to, humahagok pa eh. Ito sobrang responsive. Kala mo nakarimap eh. Kaya tinanong ko yung customer kung nakarimap to kasi nagre-response agad. Konting apak lang, walang aircon yan. Kasi yung ibang Wigo, pag inapakan ko, matagal bago umangat yan. Yun ang napapansin ko. Ito hindi normal na normal. Tsaka wala, napakapino, walang misfire. Puputok kasi yan dyan, magkakaroon ng reading pag may misfire. Ito 1, 2, 3, 4. Malinis. Sa mababang ID lang makukuha yan, yung mga misfire. Kamukha kahapon ng ginawa ko, ang dami ng pinagawa. Yung pala yung spark plug hindi nahigpitan, nagmi-misfire sa number 3. Bumili na spark plug 8 piraso, bumili na ignition coil isa, ganun pa rin. Nagpalit na radiator pan, ganun pa rin. Radiator pala mismo buo. Tapos fuel pump, ganun pa rin. Wala talaga. Sobrang smooth. Tsaka kitang-kita natin dito sa reading ng idle mo. Ito. Ayan pag binomba ko ng walang lag wala ako nakukuhang lag Walang lag, hindi ka mukha sa mga Wigo. Nagpuputol-putol ito, diretso talaga Ayan, okay. So una lang para bumaba yan, may problema sa spark plug, ignition coil, singaw o di kaya palyado. Ayan. Pero sa reading ko dito, kung 650 lang, normal. Napaka-normal. Tapos doon napaka-normal. Tapos kasi pagka pumutok yan, magkaroon ng misfire, magkakaroon ng reading yan dyan, gaganon siya magkakaroon ng graph na ganyan, gumaganyan pagka may misfire. Tig-isa ganon. Yan. Kumbaga ganyan binigla natin, wala sa kanya Yan. Kahit biglain mo siya align pa rin siya, align. Narinig mo yung tambotso, di ba? Normal. Ngayon pasok natin sa cambio. May concern si sir sa cambio. Ito kasi pag nag-engage ka ng cambio, pag nag-engage ka, normal na bababa idle yan. Kasi kakain ng yan ng yung inapakan mo yung hangin Normal yan. Huwag lang siyang mamatayan. Hindi siya bumaba ng 500. Wala pang aircon yan hindi bumaba. 600 tutok. Kung 500 kasi na bumaba, dapat 5 na lang yan nandyan. 600 lang tutok, 50 ang nabawas. Wala pang aircon yan. Pag nag-aircon yan, tataas pa yan. Tutok. Dapat magpipermis yan ng 500 pababa.
593, masyadong mataas yan. Nakababad ako sa preno. Ngayon, lagay natin sa neutral, babalik na ulit yan. Babalik na ulit sa taas. Drive, magkakaroon ulit ng 500 yan. Kasi anong nangyari, nakaapak tayo sa preno. Yun o. Pinatay natin ng may hangin kasi yan eh. Oo, hangin yan, hihingi. Pero doon, walang bagsak yan, permis yan. Ramdam mo naman yun. Pagka ito ay... mararamdaman talaga yung inig, no? Ang inig? Hindi. Hindi mo mararamdaman. Apak, bitaw. Apak, bitaw. Ito kasi, kamukha niya, no? Apakan natin. Walang... Apakan ko lang ang preno. Lalaruin ko lang. Apakan ng preno, ha? Preno lang apakan natin. Apak preno. Bumaba siya. 40. Apak preno. Walang kambyo. Bitawan ko ang preno. Apak, bitaw. Tingnan mo. Nagsi 700, oh. Apak, bitaw. Di ba? Tumataas yan. Ayun, oh, lalo, oh. Nag 800 na. Oh. Wala tayong inapakang RPM. Preno lang, oh. Umabot na ng 800. So, ito, ibig sabihin, goods yan. Ayan. Goods yan. Ibig sabihin, nagtatrabaho ng maayos to. Goods yan, oo. Ngayon, hindi natin pwede i-drive yun eh. Dito lang. Pag drive kasi, bababa na yan. Dahil magkakaroon ng supply yung valve. No? Sir, nagbukas na tayo ng aircon. Ayan, binuksan na natin. So, ito yung sinabi ko kay sir na dapat mataas lagi yung temperature mo. Mababa lagi ang temperature mo. Ibig sabihin malamig. Kasi pag malamig, mataas talaga yan. 700, yeah. Malamig to. 87. Kung gusto mong wag lumagpas dyan, gamit ka ng temperature na coolant temperature na hindi sasagad ang reading. O magpalit ka ng coolant temperature na laging pagdating ng may tamang. O di kaya, kasi lagi naman naka-aircon, walang problema kung naka-aircon ka naman palagi. Yan kasi pagka bumaba yan ng husto, ito bababa na rin yan. Pag tumaas yan, uminit, bababa na rin to. Tingnan mo doon, naka-aircon ka, taas oh. Ang lakas sa gas niyan. Pag ganyan kataas, 900 na siya oh. Drive na siya ng aircon yan, 900 na. 800, dahan-dahan ang bumaba. Ayun, tumaas na yan. Kung gusto mong ganyan kataas, 700, 650. Yan, 700 yan, ganyan kataas. Ayun, normal nga. Dapat lagi lang to malamig. So hindi normal yun, malakas sa gasolina yun. Kakain na malakas to na gas. Tapos mababa ang idle mo lagi kasi mataas. So normal to mga sir. Wala din sampalya. Yun lang ang mangyari dito. Pag bumagsak, aabot talaga to ng 500 kahit anong pigil mo. 500 agad, hindi na magsi 600 yan. 500, pag inapakan mo preno, tuk tuk tuk, maghihingalo na yan. Tapos manginginig din sa sasakyan. Ayun. So far okay na to.